Good day guys! This time we will solve another problem in deflection sa frames. So the problem is, calculate the horizontal deflection at the roller support and the vertical deflection at the beam center line for the frame shown. So ang hanapin natin is yung horizontal deflection dito sa roller support natin at vertical deflection dito sa center natin. Ilalit na lang natin to A, B, C, D, at E. Yan. Deflection sa beam center line sa C natin ang hanapin at ang deflection sa E. Vertical, horizontal. Yan yung mga hinahanap natin. So first step is kunin natin yung mga reactions sa ating supports dito sa A at sa E natin. So yan na yung reactions sa A natin at sa E. Hindi ko na pinakita ang solution, no? Just summation ng moment at summation ng forces, makuha mo na yan reactions natin. At wala tayong horizontal reaction dito sa A dahil wala namang horizontal force dyan, di ba? Since gagamit tayo ng moment area method, gawa muna tayo ng moment diagram each part dito sa AB, sa BC at dito sa ED. So unahin lang muna natin dito sa AB. So yung moment diagram sa AB natin, sulat ko na lang dito at AB. So ito yung AB natin. Kinat natin yan dito just below B. Yan yung cut natin. So mga forces dito is dito sa support natin 20, di ba? Then since nag-cut tayo, meron tayong first dito na pababa. Since wala namang ibang forces dyan, di ba? Itong 20 lang. So automatic itong pababa natin na force dito is 20 yan. At wala tayong shear force dyan dahil wala naman tayong horizontal force, di ba? Axial force lang. So wala tayong shear diagram at the same time wala tayong moment diagram, di ba? Dahil wala naman tayong force dyan, only axial force lang ditong 20, di ba? So proceed tayo sa dito lang muna tayo sa BCD. So at BCD tayo. At BCD. Dyan ko na lang ilalagay. So BCD natin. Yan. So yung 20 dito. 20. Sulat mo lang yung 20 ito. Then may shear force tayo dito. I-edit ko na lang dito na. Pataas yung shear natin dito. At dito. At ano bang shear natin dyan? So pagkakat natin sa ating AB, meron tayong itong, di ba itong AB natin is just below sa B lang to, di ba? So nagkat lang tayo dito banda, di ba? At itong BCD natin, nagkat tayo just after B. So nagkat tayo dito hanggang dito. Yan yung cut natin. So dito na ditong banda may ganyan pa tayo dyan, itong maliit. Di ba may 10 tayo dito, dyan natin ilalagay yung 10 at exactly point B, 10 dyan. And then since itong 20 is pababa, pagdating natin dito, itong portion na ito yung sa may point B is pataas yung 20 natin. Yan, di ba? So then ito is 10, ito 20, so automatic may force dito na shear din na 10 para same sila sa 20. So ito yung rason na kung pababa dito ang 10, dito is pataas na yung 10. Yan. And same din dito sa kabila, sa right side, dito sa portion AD, lagyan natin ng ganyan. Ilalagay natin yung itong 10K dito sa exactly sa point D. Yan, sa exactly point D nyo ilagay yan. Then di ba ito yung portion AD natin, AD. Since wala namang horizontal force dyan, wala tayong madudraw na moment diagram dyan, di ba? Only axial force na involved dito, itong 20K. So pag cut natin dito, itong 20K, meron siyang force dito na 20K din. Dahil wala namang vertical force na iba dyan, di ba? And especially wala siyang moment, di ba? Kung mag-summation ng moment tayo, wala naman yung moment dyan. Since nag-cut tayo, dapat may moment tayo dito at may moment din tayo dito, di ba? Pero since ito ay naka-roller at ito ay naka-hinge, wala na tayong moment dyan. So zero ang makukuha nating moment dito. Kaya hindi ko na lang nilagay. Hindi ko lang sinali sa aking solution.
Pero pag manu-manuhin mo yan, 0 talaga yung moment dyan, no? Diyan banda. Moment dito is equals to 0. Then moment din dito is equals to 0. So mga moment din natin dito, 0 din. Moment dito is 0, di ba? Yun din yung moment natin dito, 0 din. At ang moment natin dito, 0. So lahat ng moment dyan, 0. Dahil naka-pin at naka-roller to, di ba? So iniliglir lang natin yung mga moment dyan. Yung 20 dito, pagdating dito sa maliit na portion, sa exactly point D, pataas yung 20 natin. Pataas yung 20. Dahil pababa dito, di ba? Then pataas dito 20. 20, pababa natin. So since 20 ito pataas, dapat 20 rin yung sa ibabaw niya. 10. So ang ating share dito is 10 rin. So since ito ay pababang 10 dito, so dito sa left side is pataas yung 10 natin. So yan na yung forces natin dito sa ating BCD member. Yan, di ba? So para makalaguhi tayo ng moment diagram, mag-draw muna tayo ng share diagram. Dito ko lang isusulat. Ay erase ko na lang itong moment, ang mga moment natin dito guys, para ma-maximize natin yung space. Ano po itong correction tip na to? Yan. Pataas natin. Para share diagram, taas 10. 10 yan. Then 20 pababa. So 10 minus 20, negative 10. Yan. So para sa ating moment diagram, area lang itong rectangle. So 10 times 18, di ba? So 180. 180 dyan. Minus 10 times 18, 180 rin. So back to 0 siya. Di ba? So ito na yung gagawin natin ha, conjugate. So upward lang yung force natin dito. Gawin natin upward. And then, gawin natin itong conjugate. Di ba? So ano yung lagay natin dito? Since itong B natin at itong joint D natin is rigid, hindi yan hinge. Di ba? So wala siyang deflection dyan at wala siyang deflection dito sa B. Only slope lang. Dahil rotate yan. Di ba? Di ba pa? So ito yung basta rigid. So, pag ganyan. Yan, halimbawa ito ay sa point B natin, di ba? Kung may force dyan, ang bend niyan is, halimbawa yung force dito. So ang bend niyan is, hindi ganito yung bend niya, pag ganito. Di ba? Pero pag naka-hinge dyan, sa point B natin, pag naka-hinge, ang mangyayari dyan is, pag ganito yung itsura niya. Di ba? Pag rigid, nagsimula talaga siya sa zero slope to pa-bend. If naka-hinge din is may slope na agad siya. Yan. Halimbawa, if may frames tayo na ganito, and then may force dito, yung bending natin dyan is yung deflected shape dyan is nag-start talaga siya sa zero slope and then bend to ganyan. So ganyan yung external deflected shape niya. Sabihin lang natin naka-pintong dalawa. At kung dito naman sa hinge, halimbawa hinge to, if may force dyan nagtulak, so ang bending niya is, yung deflected shape niya is pag ganon, di ba? See the difference. Yan. So since B natin is rigid, since yung point B at point D natin is rigid, so wala siyang deflection. Deflection is equals to 0. And then yung moment din natin sa ating conjugate beam, 0 din. Diba? Pero yung slope niya is not equals to 0. Dahil rotate yan. Wala siyang deflection pero rotate yan dahil sa mga forces natin. So yung ating slope dito is not equals to 0. As well as yung shear natin is not equals to 0 sa ating conjugate. So ito. So dito, satisfied dito yung roller support, di ba? Dahil wala tayong moment sa ating roller support, pero meron tayong shear. Yan. Gawin na lang nating roller ang dalawa. So solve for reactions, di ba? Sabihin na natin tong by prime at ito ay
dy prime. So, ang area sa triangle na ito is 1620. 1/2 base times height lang yan. At ito din is 1620. Magsa-summation ng moment ka lang kahit saan. Dito lang tayo sa point B. Summation ng moment along B is equals to itong 1620 natin, negative dahil pa negative yung rotation niya pang point B. Negative 1620 times centroid niya is 18. 2/3 ng 18 is 1620 times 2/3 ng 18. Diba? And then minus din 1620 dahil counterclockwise pa rin yung rotation niya from point B times 18 plus 1/3 ng 18. 1/3 ng 18. Then plus dy prime times 18 plus 18 is equals to 0. So yan yung ating equation. So masolve na natin yung dy prime natin. So by using calculator, makuha natin ang dy prime natin is equals to 1620. So 1620 itong dy natin. So by summation of forces along y, makuha din natin itong dy natin 1620 rin by calculating it. So since may slope na tayo dito sa b natin at sa dy natin, so ang slope ng point B natin is equals to 1620 over EI. Pa-clockwise yan. Slope din natin sa ating point D is equals yan sa 1620 over EI rin. Pa-counterclockwise yan. At dito yun sila malulocate. Dito. Yan. Since rigid tong B at D natin, yung dito na part, yung member DE natin is rotate din siya ng ganito. Straight lang yan ha, dahil wala namang force dyan naka-apply at zero naman yung moment natin, di ba? So yan, 90 degrees to always dahil hindi naman yan hinge. So sasabay talaga yung slope niya, sasabay talaga tong member D natin sa slope niya dahil always 90 degrees to dahil naka-rigid yan, di ba? So ang slope natin dito, yung tangent sa D natin is ito. Ito ay theta D at ito rin ay theta T, as well as theta din ito. Theta D din yan. And then dito rin sa point B natin is same lang din gagawin natin dito. So di ba move to ito dahil naka-roller yan. And itong sa point B natin, ganito yung shape niya, same lang sa right side natin. Yan. 90 degrees rin yan ha. Straight line to ha, hindi yan curve. Straight line yan. Dahil wala namang force din dyan, di ba? Dahil wala tayong moment area dyan. So straight lang, sasabay lang yan sa slope natin. Yan. At ito yung tangent sa B natin. Ito yung slope niya. Ito ay theta B. At the same time, theta B din ito. Yan. At ito rin ay theta B. Diba? Isolve na lang muna natin yung vertical deflection at the center line. So dito na lang muna tayo sa C natin. So since sa C ang kunin natin na deflection, ikakat lang natin dito sa exactly point C. Kakapihin lang natin yan. Ikaw nang bahala kung dito ka sa kabila magkakat or dito, equals lang yan. So dito na ako sa left side. Ito. Yan. Since nagkat tayo, meron tayong moment dyan. Moment at point C at shear sa C. And then copy the reaction, 1620. And then area nito is 1620 din. Diba? No need na lang ratio proportion dahil exactly sa point C tayo. Itong 18 feet. So, para masolve natin yung deflection is magsa-summation ng moment at C na lang tayo. Kunin lang natin yung moment at C, mas masolve na natin yung deflection natin. Negative MC minus 1620 times 18 distance niya. And then lagay ko lang dito sa baba dahil hindi nakakasya. Plus dahil clockwise yung rotation niya.
plus 1620 times 1/3 ng 18, which is 6, di ba? Is equals to 0. So, yung MC natin ngayon is equals to 19440. So, since negative yung nakuha ko na value, ibabalik na rin ko na lang yung sign natin dito. Gawin ko na lang ganyan. At then, positive, gawin ko ang positive value. Yan, 19,440 over EI. And then, yan yun yung deflection sa center line natin. So, di ba? Ganyan lang. At since itong given tong I natin, sorry guys, hindi ko na lagay yung E natin. So, ang E pala natin is equals to, ang E pala natin guys is equals to 29 times 10 raised to 6 PSI. Yan yung given natin na E. So, isasab lang natin dito sa ating MC yung E at saka I natin. Hindi ba ito? Yan. So, ilagay ko lang dito ha. Deflection C natin is equals to 19,440 over E natin, ito 29 times 10 raised to 6. Since naka inches to, PSI LB per inches squared, multiply lang natin yan ng 12 squared para ma-fit siya. At na-notice nyo na LB lang siya, at itong mga load dito is naka kilopounds, naka kips yan, di ba? So dapat gawin natin tong kips, tong PSI natin. So i-divide lang natin yan ng 1,000 yan, and then multiply sa ating I, which is 1850, then naka inches raised to 4 siya. Para ma-convert yan into feet, multiplyan lang natin yan ng 1 over 12. Since naka raised to 4, i-raised to 4 lang natin to. So deflection at point C is equals to, so yan yung deflection natin. Deflection at point C is equals to 0.05 to 18 feet. Pero naka-fit yung answer natin. Samantalang dito sa answer key natin is 1.57. I mean, dito 0.626 inches. So, i-convert lang natin yan into inch. Multiply lang natin ang 12. So, yan. 0.626. Diba? 0.626 inch. So, nakuha natin yung deflection C natin. Then, dito naman tayo sa horizontal deflection at the roller support. Ito. So, since nakuha na natin yung theta D natin, masosolve na natin yung deflection dito. I-let lang natin ito na deflection E1. Yan. So, opposite over adjacent lang yan, di ba? So, our theta D is equals to, opposite niya itong deflection E1 over itong adjacent niya, which is itong 15 yan. Since nakuha naman natin yung slope natin sa D natin, which is itong 1620, di ba? So 1620 times 15 over EI is equals to deflection ng E1. So ang deflection ng E1 natin equals to 0.0652 0.06523 feet na yan, diba? Pero is ito ay kung dito pa tayo mag-consider. So paano naman ito? So solve na lang natin tong distance dito. I-let lang din natin ito ng deflection sa E sub 2. Yan, gawin natin ng ganyan. So since same lang sila ng value ng slope, no, at ng distance dito, so same lang din yung value natin. So our deflection ng E2 rin is equals to 0.06522 feet, dahil equals lang sila ng mga values. So since itong nakapin dito is hindi ito gagalaw, di ba? So sagot na ng ruler yung galaw dito, dahil sa totoo lang dapat yung deflection natin dito kukoreksyonin natin. Ganyan na yung mangyari. Yan. Yan na yung mangyayari, guys. Sinagot ng itong ruler ang deflection natin dito, dahil hindi naman itong gagalaw dahil nakapin.
ito ay naka-roller, di ba? So, i-add lang natin yung deflection E1 natin sa deflection ng E2 natin. So, mangyari dyan, deflection E1 plus deflection E2, yan na yung makuha natin na answer. So, i-add lang natin yan sa dalawa, since same lang sila, times 2 lang natin yan. 0.065223 times 2 is equals to 0.130446. So, deflection sa E is equals to 0.13045 feet. So, naka-fit yan. Yung answer key natin dito is 1.57 inch. So, ito times 12 lang natin to. Tingnan natin kung same lang ba ng value. Okay. So, ito yung nakuha natin, 1.5654. So, deflection at E is equals to 0. Deflection E natin is equals to 1.5654 inch. So, nakuha na natin yung lahat ng hinahanap. Ito pala, I don't know. So, ganyan lang siya guys.